Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang Senado po ni Senate President Mig Zubiri. Bakit po pumapayag na, tila yata pumapayag na gamitin, no, para isalba ang reputasyon ng House of Representatives at saka nitong Chacha. Marami pa pong ibang balita. Pabubulaanan po natin yung bintang ng Vera Files na pabago-bago po si Pangulong Duterte ng pronouncement hinggil sa kanyang pagtakbo. At ganun din po yung mga iba pang problema na kinakaharap ngayon ng pamahalaan. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin po muna natin tong maliliit na balita. Ito po, sabi po ng Vera Files, pinak-check na naman po si former President Digong, no? Sabi rito, si former President Rodrigo Duterte daw changes tune on running for public office in the 2025 election, saying his body can no longer bear it. Duterte, who is turning 79 years old in March, claimed in November that he will come out of retirement, no, to run for Senate seat or the vice presidency if his daughter, Vice President Sara Duterte, is impeached. Okay. Tapos ngayon daw, binago na raw ito ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi niya na tatakbo siya. Binago niya na raw. Ang sabi niya raw ngayon, ito po yung kinukot nila ngayon kay Pangulong Duterte. Wala na ako. I'm telling you the truth. Wala na ako, hindi ko na kaya. Kasi ginusto ko man, hindi na kaya ng katawan ko. Okay, so yan daw po ang pagbabago ng sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa kanyang gagawing pagtakbo. Alam po ninyo, magtapatan tayo, no? Meron po bang pagkakaiba sa sinabi? Wala naman po. Alam na po natin na mahina na, 79 years old, mag-80 na, no? Kaya pa talaga bang maging Vice President? Thank you very much muna kay Derek Ababa. Alam po ninyo, tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi naman po siya nagbabago. Ang sinabi niya, he will run for Senate or even Vice Presidency kung siya po ay kung i-impeach po si Sara Duterte. Hindi naman po natuloy yung impeachment eh. Alam niyo po yun? Sinabi po yun ni Tatay Digong, mainit na mainit po yung impeachment para kay Sara Duterte. Dahil hindi na po natuloy yung impeachment, pwede na po siyang hindi tumakbo. Ang kondisyon po dun, mapipilitan siyang tumakbo dahil in-impeach niyo yung anak. Okay? Nagkakaliwanagan? Punta na po tayo rito sa ating main topic. Ang katanungan ko po ay ito, di ba? Huwag na nating basahin yung papansin ni Lenny, sumisikat pa eh. May mga pahayag po ngayon si Senator Zubiri na feeling niya sikat na sikat po siya, no? Una po, ilang bahagi lang po to, hindi po natin i-discuss yung kanyang mga sinabi lahat. Una, sinabi ni Zubiri, tutol rin sa charter changes sa pamamagitan ng People's Initiative si Pangulong Marcos, no? Kaya pareho daw sila. Sabi nga ni Zubiri pa, eto pa sabi ni Zubiri dati raw si Pangulong Marcos na senador eh. Papayag ba siya na maitsepwera yung mga senador? Ganda ng logic nga naman, di ba? Kaya nung nakausap siya, inaatasan ng Senado. Ganun ang termino niya. Inaatasan ng Senado na manguna. Manguna Senado sa mga economic provision na gagawin na charter change. Yan. Ito pa ang matinding pahayag ni Zubiri, no? Ibinulgar ni Senate President Juan Miguel Zubiri na atat ng umatake sa Kongreso ang mga kasamahan niyang senador dahil sa isinusulong na People's Initiative. Pero pinili niyang kumalma at humanap ng win-win solution. Ibig sabihin niya ng win-win solution ay eto nga po, no? Magtsatsa pa rin pero this time through Constituent Assembly na. So ibig sabihin hindi na po yung kagustuhan ng mga congressman na ma-echepwera yung mga senador. Magandang development po yan. Kung magkakaroon po ng tsatsa, magkukonvene po yung mga congressman as Constituent Assembly na separate, parang gumagawa lang po sila ng batas pareho.
Magkaiba po. Tapos pag magkaiba po yung mga provisions na magkakaroon din yan ng bicameral, doon na maghihilutan. Okay, di sabi nga ni Subiri, ito po ay ang win-win solution, no? Magchatcha pa rin tayo dahil yun ang gusto ng Pangulo ng Pilipinas, magchatcha na pang economic provision lang po yung babaguhin, no? Magchatcha. Kasama na yung Senado, hindi na po itsepwera. Mangunguna pa nga yung Senado, ayon kay Subiri, sabi ni Pangulong Marcos, at economic lang. Win-win solution. Ayan ang inaakala ni Subiri. Pero, ito po ang katotohanan, alam po ninyo, Ginoong Subiri, Senate President Subiri, Senator Subiri, mawalang galang na po sa mukhang sikat na sikat kayo ngayon, no? Mukhang yan ang gusto nyo ba? Yung sumikat ng ganyan, na kayo naman yung maging sentro? Hindi nyo ba naisip, bakit kaya kayo pinatawag? Bakit kaya kayo biglang pinag-usap ni Martin? Natatandaan ko lang po, no? Natatandaan ko lang. Noong pong Desyembre, nagsabi si Speaker Martin. Ang sabi ni Speaker Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang tchatcha. Hindi ko alam kung si Speaker Martin din to, pero tinitiyak ko na isa sa mga congressman na nagsabi na pinag-aaralan nila na magkaroon ng tchatcha na hindi kasama yung Senado. Kasi pagkasama ang Senado, laging hindi natutuloy yung pag-amyenda ng konstitusyon. Binulaga tayo ngayon ng Enero, no? Nung binulgar nito ni Congressman Lagman, yung bayaran sa kanyang probinsya, no? Diyan po sa may Albay. May mga mayor, may 3 siyang mayor na hawak na magpapatunay na may kampanya po ng People's Initiative. Pero ang nangangampanya ito po ay para sa pinangungunahan ng mga congressman. Ito ay nagpahayag din po si Congressman Pulong sa Davao, nangunguna po si Mig Subiri Migs Nograles ng PBA Party List. Sinigundahan po yan ni Congressman Ungab ng Davao pa rin. Tapos si Senator Amy, pinakita pa nila na meron talagang form, no? At meron siyang akusasyon na 20 million per congressional district ang nakatokang bayaran. Quezon City, meron din pong mga video ang TV5, News 5 na nagsasabi na sila ay pinangakuan ng ayuda kaya sila pumirma. Yung isa nga gusto pang bawiin dahil hindi niya raw alam na yun pala ay tchatcha, no? Okay. Ang bilis po ng pangyayari. Akinsi ngayon. Hindi, pati po yung mga dati nilang kakampi. Ito pong kakamping, dilawan, mga kaparian, nag-react na po, no? Siyempre, si Shell Joke, no, nagpaliwanag na mali. Mali yung ginawa nilang People's Initiative, no? Lalo na yung mga bayaran, etc. Pumapalag po ang buong sambayanan, kasama po ang kanilang ate, no? Kamag-anak Incorporated, yung ate, pumalag. Si Ate Amy, pinalagan tong pinsan, no? Talagang lahat po halos ng sektor, natira na lang po yung mga Tambi vloggers at saka yung mga supporter na solid Marcos, no? Dito pag-suporta rito sa tchatcha na may People's Initiative. Yan sila Mike Abe, si Jam Magno ang nangunguna, si Abe at saka si Magno ang nanguna para ipagtanggol yan. Yang People's Initiative. Pero alam po ng lahat na maling-mali na magkabayaran para lang sa tchatcha. Okay. Ngayon, biglang itsepwera po ang Senado. Wala tayong naririnig kay Mig Subiri, wala tayong naririnig sa mga congressman na isasama nila yung Senado. At yun po mismo, yun po mismo ay galing po sa mga congressman na parang People's Initiative, itsepwera nila sa botohan o isasama nila yung magbobotohan na as one, no? Yung hindi po separately. Joint po ang botohan. So kung isang senador, katumbas lang siya ng isang congressman, 300 yung congressman. Yung mga senador 24 lang. Kahit na anong isipin ko, mawawala po ng kapangyarihan yung senador. Sabi ko nga, yung simpleng batas na pagpapalit ng pangalan ng isang kalye, hindi gano'ng maapektuhan ng lahat kasi kalye lang yun lang maapektuhan. Dating Siling Labuyo Road, ginawang Alfredo Aratilis Senior Road. Kinakailangan pa pong separate, bumuboto yung Kongreso at saka mga senador. Pero dito, babaguhin mo yung saligang batas. Sama-sama sila. Yan po yung laman ng pinapipirmahan.
ang naglantad po niyan si Amy Marcos mismo. Okay, matapos po to lahat, napapahiya na po ang pamahalaan dahil hindi po makakapaghugas kamay to si Pangulong Marcos. May pronouncement po siya na magsusulong ng tiyatya. At ito lang po yung nakikitang isinusulong na tiyatya. Hindi po kumikibo si Mig Zubiri hanggang sa ngayong araw na to. Dami po nangyari. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman